Na pagbabago ng mundo, lumaganap na ang wika Ingles sa iba't ibang bansa. Isa na dito ang Pilipinas. Ngunit, ang pinakatanong ngayon, mas naging bihasa nga ba sila sa paggamit ng wika Ingles? Kaya ngayon, aalamin natin ang kanilang kaalaman sa paggamit ng wikang Ingles. Mag-i-interview kami ng ilang mga Pilipino dito sa Marikina City. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! First name, age, saka occupation or trabaho. I am Nicole and wala akong work. Ano ba isip? 19 years old. Ronald, tapos 28 years old. Occupation ko, sales associate. Astrid, 44, job seeker. Flor de Lisa, 78. Sa bahay lang po. Oo. Nauseous. Nauseous. N-A-U-T-E-O-U-S. N-O S Ano ba? Okay na po. Yeah. NEU, CE, Seus, SEU, S. Hindi ko na ata alam na. Hindi. Hindi ko alam yun. Then next po yung phenomenon. P-H-E N-O-M-E-N-O-E-N. P N E N O U S. Phenomenon, Phenomenon. P-E-N-O. May H ba yun? Phenomenon. M-A-N-A-N. Tama ba yun? Onomatopoeia. O-N-O-M-A-T-O-E-I-A. O O U N O. Ano to? Ano? Onomatopoeia. N O P E E A. Tia. ONO, MATOPHIA. Naku, hindi ko rin matopia. Ano ba yun? M-A, matu. T-H-O ba yan? Anong Pia? Paano yun? P-I-A ba yun? Ang definition po ng word, yung adequate. A po, sufficient or lacking in equality. Yung B, satisfactory or acceptable in quality or quantity. C, excessive or more than necessary. D, to provoke or incite. Letter B. Wala akong idea pero C na lang siguro. Di, sino na? Next po yung elaborate. Yung meaning po ng elaborate is A, to simplify or make less detailed. B, to make something more detailed or complex. C, to cause confusion or misunderstanding. D, to provoke a reaction. B. Siguro A na lang para malapit sa sagot ko sa C. B, to make something more detailed or complex. Tatlo. Even, B na lang. Provoke po. A is to calm or soothe. B, to make something more detailed or complex. C, to cause a reaction or response. Or D, to be adequate or sufficient. C. C na lang. C, Sino na? Si. Ang bawat hamon na kinakaharap natin ay nagbubukas ng pinto para sa panibagong oportunidad. Every challenge we face will open doors for new opportunities. Sige, pas na lang muna siya tumawag. every challenge in our lives will open a new opportunity, parang ganun. Bagong hamon, ang new, ano yung hamon? Oo nga, new challenge will open to the, ano ba? Hindi tayo marunong dyan eh. Will open to, ano ba yun? Ano yun? Para ano yun? Challenge? Nagbubukas ng pinto para sa panibagong oportunidad. Ay, parang to open, parang, ano ba yun? Hindi tayo marunong kasi. To open your new opportunity. Meron ba yun? Doon yung pang ilan ka sa magkakapatid?
What is your, rank? Hindi ko alam. Pass na po. Sige. Sige, pass na. Kasi mahirap yan eh. Pass po. Pass ako dyan. Pass o pass? So tingin mo, ano yung naging impact ng pagiging fluent mo sa English sa personal at professional na buhay? Sa personal kasi, yung English skills ko is like, nagagamit ko siya sa school and paggawa ng mga formal na letters. When it comes sa professional naman, nagagamit ko siya sa pag-apply sa mga work, like katulad sa call center. Kasi di ba ano yung need na English doon. Kaya yun, nagagamit ko siya. Para sa akin halos wala naman. Kasi kung marunong ka na umintindi ng English, kaya mo siyang sagutin ng Tagalog. Pero pag iba na ang usapan pag sa ibang lugar na tayo napunta, kunyari sa Amerika, kaya kailangan matuto pa rin tayo ng English para nakakausap din natin sila ng tama. Bali sa experience, mas malaki ang impact talaga na dapat ka sa English talaga. Kasi lalo na ngayon, more on call center na yung mga hinahanap at ang interview, English. Kaya kailangan talaga matuto ka sa English. Malaki kasi sa pag-apply na lang ng trabaho, di ba? O pag in-interview ka, English, hindi naman Tagalog, di ba? Pwede ka bang magbigay ng specific na example kung paano nakatulong ang English speaking skills sa iba't ibang sitwasyon tulad ng trabaho, eskwelahan o pang-araw-araw na buhay? Like ayun nga, yung example ko sa pag-apply, yun, siya, na malaki yung tulong niya kasi kailangan na marunong ka kasi yun yung English, yung language na yun yung pinaka needs in most of aspects ng fields. Oo, kasi minsan may mga Amerikano kaming customer dito. So, hindi naman natin pwede sila na hindi kausapin na hindi ako makakabenta kasi may hinahanap sila na hindi ko maintindihan. So, kailangan ko pa rin aralin na kaya kailangan pa rin kahit paano na matuto tayo mag-English. Ayun nga, sa paghahanap ng trabaho, dahil nga call center na yung parang in-demand na work ngayon dahil nga sa sweldo na rin. Kaya kailangan mo talagang maging ka sa English, pagbutihin. Sa trabaho, di ba? Alam mo nga, in-interview ka, di ba? Interview English. Hindi naman Tagalog. Kung ako ang tatanungin, batay sa mga sagot ng aming in-interview, ang paggamit daw ng English language ay importante. Batay sa kanilang karanasan, ang majority ng kanilang mga sagot ay kailangan ito sa paghanap ng trabaho at pag-apply sa anumang propesyon at sa paggawa ng formal na sulat. Maraming Pilipino ang kulang sa kasanayan sa English na nagiging hadlang sa kanilang edukasyon at trabaho. Sa makabagong mundo, mahalaga ang kakayahang makipag-communicate sa English, lalo na sa mga industriyang may connection sa ibang bansa. Ang maaaring paraan upang masolusyonan ito ay sa pagsasanay ng wikang Ingles. Maaaring i-improve at simulan ng maaga ang pagsasanay ng wikang Ingles sa mga paaralan. Isa din sa solusyon ay ang paggamit ng mga online resources tulad ng Duolingo, YouTube, at iba pang platforms na makakatulong sa pagsasanay ng wikang Ingles. Maraming salamat sa mga interview at sa mga manonood.